Ito na mga kabasketball, Kai Soto mas handa na raw ngayon para sa NBA Summer League. Pero ano nga ba yung mga posibleng maging dahilan kung bakit hindi siya makapaglalaro sa NBA Summer League ngayong July? At Gilas Pilipinas makakalaban ng dalawang NBL team sa New Zealand at batikang sports commentator. Pinagwi-withdraw ang Ateneo sa UAAP sa lahat ng sports. Matindi to mga kabasketball, pero bago yan huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa pinakabagong update ng The Manila Times patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas. Ay pinakilala na nga nito ang dalawang koponan na makakalaban ng ating Gilas Pilipinas sa isang tune-up game bilang paghahanda sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan makakalaban natin yung New Zealand at Australia. At eto nga yung dalawang professional team na Manawatu Jets at Franklin Bulls na kapwa naglalaro or kapwa kasali sa NBL ng New Zealand. Kasi meron kung ang Australia may NBL, ang New Zealand po may NBL din. At magandang idea to mga kabasketball, no, ni Coach Tim Cone para sa ating Gilas Pilipinas, para mas makabisado pa natin yung laruan diyan sa New Zealand. Pero hopefully ay walang ma-injured sa ating Gilas Pilipinas, especially sa mga bigs, para dahil hindi natin sigurado kung gaano ka-physical maglaro etong mga professional team na Manawatu sa Franklin Bulls na to At kasi nga 12 players lang po ang kasama ni Coach Tim Cone diyan nga sa third window, kasi nag-final 12 kaagad siya, wala pong Gilas pool. Sa ibang balita, tahasang sinabi ng batikang sports commentator na si Dadin Quinito Henson sa isang post na hindi na dapat magturo or magturo at hintahin na nga lang daw ng Ateneo yung suspension sa kanila ng UAAP. Bagkus, dapat na daw mag-withdraw ang Ateneo sa UAAP ngayong season, hindi lang po sa basketball, kundi sa lahat ng sports sa UAAP. Matinding panawagan yan netong si Dadin Quinito Henson mga kabasketball. Kaya lilipat na tayo, hindi na tayo magkokomento dyan. At patungkol naman sa ating pambatong si Kai Soto na hanggang sa kasalukuyan ay ipinalalagay pa din ng iba, no? Actually may nabasa nga ako sa Spin na handang-handa na raw si Kai Soto ngayon sa kanyang paglalaro sa NBA Summer League. Pero agree ako dito nga sa sinasabi ng ni Homer Sison yata ito mga kabasketball. Kasi nga totoong handang-handa na si Kai para sa NBA Summer League. Compare si Homer Sison nga yung nagsulat mga kabasketball, compare nung 2023 kung saan alam naman natin may lower back injury siya, mas payat siya. Ngayon kasi mga kabasketball, mas malaki na yung katawan niya, 'di ba? Mas matibay na siya sa tulakan, sa banggaan, at mas kumbaga masasabi natin na mas hinog na or nasa prime na nga itong ating pambatong si Kai Soto. Pero meron po kasing mga kabasketball, may posibilidad gaya ng sinasabi ko na hindi po maglalaro si Kai sa NBA Summer League. Ano ba yung mga posibleng maging dahilan niyan mga kabasketball? Kasi ganito yan, no? Kung talagang nakapirma na ng kontrata si Kai or nakakuha na siya ng kontrata sa isang kupunan sa USNCAA or sa NBA, halimbawa sa NBA muna tayo, pwede po kasi siyang idiretso na sa NBA preseason gaya nga nung ginawa kay Yuki Kawamura. So hindi na siya pinaglaro ng NBA Summer League. Bakit? Baka kasi may kumursunada pa kay Kai, 'di ba, na kailangan din ng isang big man 7'3" na 'di ba na pwede nilang ilagay, 'di ba, off the bench, 'di ba, rotational player, 'di ba? Baka masilat pa sila. So yun po yung isang dahilan kung bakit posibleng hindi maglaro si Kai sa NBA Summer League. Kasi kung o-operan siya na, ito na, kontrata, halimbawa 10-day exhibit, 2-way contract, huwag ka na maglaro dyan sa NBA Summer League. Ganun po yan. At kung sakali naman na hindi NBA yung magbibigay ng kontrata kay Kai or nagbigay ng kontrata kay Kai, halimbawa isang USNCAA team, baka naman sabihin, huwag ka nang muna maglaro dyan sa Summer League kasi baka mamaya
papirmahin ka namin dito sa kupunan namin sa USNCAA, biglang nag-try out ka dyan, makusunadahan ka ng isang NBA team, paano naman kami? Nagpirmahan na tayo, baka mamaya papirmahin ka ng two-way contract, tablahin mo kami. Diba? Alam naman natin, may NIL din naman dyan sa USNCAA, malaki din po yung ibinibigay nila. Kaya yan po yung mga dahilan, kasi may mga nagtatanong, no, paano hindi maglalaro si Kai sa NBA Summer League? Diba? Yun po yung posibleng dahilan. Maaari pong nakakuha na siya ng kontrata sa isang USNCAA team or sa isang NBA team. Antayin natin yung announcement, mga kabasketball. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.